Handa ka bang mamatay para sa iyong bansa? Tapos anong sagot mo? Nagtataka kong tanong kay Mayor Tolentino, ang taong naging parang sarili ko ng ama. Ngumiti siya. Namumula ang kanyang mga mata na para bang may naalala siya sa nakaraan. Tiningnan ko siya sa mga mata at sinabing, handa akong mamatay para sa aking mga kababayan. Sagot ng matanda. Ngumisi ako at sumimsim sa baso ng whiskey ko. Ikaw, iho, handa ka bang mamatay para sa bayan mo? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan. Napaisip ako. Minsan sumasagi sa isip ko na hindi para sa akin ang politika. Kahit na naging pinakabatang gobernador, may mga pagkakataon pa rin na pakiramdam ko, kulang pa ang kumpiyansa ko sa sarili. I sighed. I don't know. I boyishly grinned at him. Kailangan ko bang mamatay para sa bayan? Malakas siyang humalakhak. I chuckled too. I realized that accepting his invitation of coming to his home for the fiesta made me a bit relaxed. It's a good break from everything. And when I met Lauretta that night, it made me realize that accepting the mayor's invite was the best decision I'd ever made. Hindi ko maipaliwanag sa sarili. Kahit hindi naman talaga ako mahilig magyosi, bigla ko na lang naisipan gawin yon sa gitna ng malalim na gabi. Nagpaalam ako kay Mayor at sa iba pa niyang bisita. Lumabas ako sa bakod ng bahay nila. Dinala ako ng mga paa sa likuran ng kanilang cultural center. It was peaceful for a while. I liked how cold the wind blew. I felt at peace. Kaya naman nang bigla na lang tumama sa isang bagay sa noo ko, laking gulat ko na lamang. And when I looked up, there she was. She looked like an angry angel. Tinawag niya pa akong manyak at mamaboso. Mabilis kong naramdaman ang pagkahumaling. Ngunit nagpa siya akong magpansinin to dahil sa kanyang mga nakakatawang akusasyon. Ako? Mamboboso? What the heck? And with the way she acted, I concluded that she did not know who I was. Natamaan yata ako ng tinawag nilang panang Cupido. Dahil sa gabing yon, hindi na siya mawala pa sa isipan ko. Kaya gumawa ko ng paraan. Sinabi ko kay Mayor Tolentino na gusto kong maging isa sa mga judges ng pageant kung saan isang kandidata si Lauretta. Mas nahulog lang yata ako. I knew I was being selfish when I got jealous because of what I witnessed during the pageant. Ang daming lalaking nagagandahan sa kanya. Mga lalaking sumisipol habang rumarampa siya. It made me pissed. And for the very first time in my life, I manipulated something. I did not allow her to Lauretta. At simula nang mapana ako ni Cupido, tang ina, nabaliw na yata ako. Gumawa ulit ako ng paraan para mas makilala pa siya. I offered my rest house in the island for the candidates to stay, so that Lauretta can stay. Bakit mo naman gustong bumisita sa isla? Si Mayor Tolentino, nang inalok ko siya na sumunod kami sa isla. Well, to see the ocean? It was my lame excuse. Tinitigan niya ako ng mariin. Nakita kong pagdududa sa tingin niya. You know, I've noticed something in you this past few days. Simula nang bumisita ka sa bahay ko, he said. Babae ba to? I cleared my throat and straightened up on my seat. Come on, I'm married. Alam natin pareho, Gavin, na hindi masayang marriage mo kay Felicima. The last time we talked about your marriage with her, you asked me for an advice about annulment. Natahimik ako. Nagpatuloy naman siya. Well, since I'm done signing some documents, maybe it's not a bad idea to see the ocean, eh? I wanted to tell myself that maybe I was just curious about this attraction that I have with Lauretta. Naisip ko baka naman nagagandahan lang ako sa kanya. She has this foreign look, soft features, so feminine yet strong. Tisay. Maybe that was it, but I was wrong. Upon seeing her answer the question, ano sa kanyang isla? It gave me a glimpse of her as a person. She was just so genuine. For her, the island was her freedom, and at that moment, I wanted to be her island. She blushed when I gave her the bygone as protection. Are you sure? It's kinda dark. Didiretso ka na lang namin sa bahay ninyo mismo. I offered. Hindi panatag ang loob ko nang gusto niya nang bumaba sa madilim na eskinita. Tinanggal na niya ang seatbelt na suot. Hindi na po. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Pwede nang lakarin. Maraming salamat po, Governor. Hindi na po kayo kailangan mag-guilty dahil quits na po tayo. I felt a pang of disappointment. Sa sinabi niya para bang gusto niya na akong dispatchahin. Nang lumabas siya na sasakyan, hindi na ako mapalagay. Mabuti na lang ang tapansin kong paper bag na nagla naman ng bygone sa upuan na sasakyan. Maybe I can have an excuse to go after her? Sa pagmamadali niya kanina, nakalimutan niyang dalhin.
O baka naman sinadya niya talagang iwan to. I did not care. Inutusan ko ang driver na pasukin ang eskinita. Sinundan namin siya. I was glad I did. Dahil sa desisyong ginawa ko, naligtas ko siya mula sa tiyuhin niya. Buong buhay ko akala ko, kaya ko lang kontrolin ang emosyon, lalo na ang galit. Nagkamali ako. Na makita ko siyang nanginginig sa takot, walang sapin sa paa, at may sugat sa bandang leeg, nagdilim ang paningin ko dahil sa matinding galit. It was not enough to be just her island. I wanted to be her safe haven too. Nang makatulog siya, lumabas na ako. Pinuntahan ko ang lugar ko saan pinabantayan ko ang tiyuhin niya, kina Benji. I saw how scared her uncle was that he had peed on his pants. Kapansin-pansin ang pasa sa kanyang mukha. Lasing lang po talaga ako, sir. Maawa ko kayo sa akin. Tinakot ko lang naman ang pamangkin ko. Ani niya habang lumuluhod. Hindi ko na napigilan pa ang sarili dahil sa huli niyang sinabi. My heavy punch quickly landed on the side of his face that he would even stumble down. Nakita kong gulat sa mukha ng mga bodyguards ko. They all know how composed I am, but I guess I lost my shit at that moment due to my boiling anger. Get lost. I spat at her uncle. Kapag nalaman kong nilapitan mo pa ulit si Laureta, sisiguraduhin kong hindi lang suntok ang aabutin mo. Kahit maikling panahon pa lang nakakasama ko si Laureta, mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi lang basta-bastang pagkahulog ito, sagad. Walang kasiguraduhan kung makakaahon pang muli. From the very start, I made my intentions to her very clear. Alam niyang may gusto ko sa kanya. Hindi na nag-work out ang relasyon natin, Felicima. I burst out while we were having dinner together. Hindi niya ako tiningnan. Nagpatuloy lang siya sa paghiwa ng kanyang steak na parang walang narinig. Fat, untag ko. Mas dumiin ang pagkakahiwa niya sa steak at tiningnan na ako. I know that you're cheating on me. I am not dumb enough not to take the hints. Binaba niya ang hawak na kutsilyo. Tell me, Gavin, is she much better in bed? Well, hindi na naman tayo nagtatalik. We haven't been on the same bed anymore for a year now. I clenched my jaw and did not speak anymore. Nagpatuloy naman siya. If the public finds out that you're having an affair, you will lose everything that you've worked hard all this time, Gavin. I don't care. Pagmamatigas ko. She scoffed and calmly continued with her steak. I want to file an annulment. Sabi ko, nagtaas siya ng kilay. On what grounds? I've been an obedient wife to you. We don't love each other. Hanggang kailan mo ba gustong maging miserable itong pagsasama natin? I love you, she softly stated. You are my husband and I have to fight for you. Mas lalo ako nagalit nung malamang nakipagkita si Laureta kay Felicima. Ginawa kong lahat para hindi humantong sa ganun ng sitwasyon. Sa huli, pinili ni Laureta na maging matuwid. Nagpasya siyang tapos na siya sa akin. Naging miserable ako. Ginawa ko ulit ang lahat kay Laureta. Nakahanap ako ng mga paraan. Ganun ako kadesperado. Sinabihan ko si Mama sa plano kong pagpapaanol ng kasal namin ni Felicima. Kinuwento ko sa kanya tungkol kay Laureta. Hindi niya ako hinusgahan. Sinuportahan niya ako sa planong maayos sa pakikipaghiwalay sa asawa. She wanted me to be righteous too. I proceeded with the annulment papers. Akala ko magiging okay ang lahat. Nagkamali na naman ako. Para kong binagsakan ng langit sa nasaksihang pagtataksa ni Laureta sa akin. Pain, anger, betrayal, lost. Pinaghalong emosyon na nararamdaman ko. Kulang pa ba ang paraan ng pagmamahal ko sa iyo, Laureta? I was desperate to hold on. Sinubukan ko lang mamuhay ng marangya. Nagawa ko yon dahil sa'yo. Sobrang lamig ng pagkakasabi niya rito. Di naman pala gaanong kasi ang pakiramdam kapag nabibili mong lahat. Nagkamali ako. Lies. Ayokong maniwala. Kahit sagad sa buto na ang sakit ay may isasagad ko pa. Ginamit mo lang ba ako, Laureta? Sinabi niya ang bagay na wala ako kumpara sa bagay na meron si Benji. I felt like I was punched on the face. I wanted to look back and beg, be stupid, but in the end I wanted my pride to stay. Ipinagpatuloy ko ang buhay. Ginamit ko ang galit na bumabalot sa sarili para magpatuloy. I turned colder than before. Mas naging istrikto pa ako sa mga empleyado. I spat orders to my employees and did not care if I reprimand them in public whenever they make mistakes. Tinanggal ko si Benji dahil sa pagkamuhi, hindi ko pinakinggan si Laureta nang sabihin niyang buntis siya. I thought she wanted to fool me again, kagaya ng panlolokong ginawa niya sa akin. Pero sa huli, mas umangat pa rin ang pagmamahal ko sa kanya.
Nagpa siya kung puntahan siya sa outing nila. Naisip na kung kailan kong magmakaawa para lang mapatawad niya ay gagawin ko. I was so ready to beg. Kaya lang nakita ko sila ni Benja na nag-uusap. Of course, Benji would visit her. They are together. Nasa isipan ko. Ang planong pagmamakaawa ay naging pang-akusa. Naging harsh ako sa kanya. Ginamitan ko siya na masasakit na salita ko. Binulag ako ng galit ko para makita ko ang katotohanan. Sa loob ng 5 taon, pinagsisihan ko yon. Binabangot ako ng mga masasakit na salita na binitawan ko sa kanya. Para ako nitong pinapatay. 5 taon man lumipas, mistulan pa rin akong hindi nakausad. Nananatiling nakakulong sa nakaraan. I think I'm ready to go now, Gavin. Felicima weakly whispered. Nasa kwarto niya kami sa bahay. The blinds of the big window glass was open. She was lying on the bed. When her cancer progressed into stage 3, she requested to be home. I was sitting on the chain near her bed. Tinawagan ako ng private nurse niya. She said that my ex-wife wanted to speak with me. Marahan kong kinuha ang kanyang kamay. Then go. Take a rest, I whispered. Alam ko nahihirapan na rin siya. Dahan-dahan niyang ipinaling ang ulo sa direksyon ko at gumiti siya. You've been a good friend. I smiled back and held her fragile and bony hand tightly. I'm sorry, sambit niya. I am sorry for forcing my love. Shh! Kalimutan na natin yan. I do not deserve your apology. Nagkasala din naman ako sa'yo. Mapait kong sinabi. I told Loretta about my cancer. Sinadya kong sabihin sa kanya para layuan ka na niya. I'm sorry, she cried. I kissed her forehead and cried with her. I murmured my forgiveness paulit-ulit hanggang sa makatulog siya at sa wakas natahimik na siya. Natupok ang isip ko sa mga alaala namin ni Loretta. Kaya na makita ko siya sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 5 mahabang taon, determinado ako. Parang tadhana. Sino ba namang mag-aakala na siya pa talagang naka-assign kay mama? She was cold to me though, pero hindi ko to inalintana. Imbes na magalit, mas minahal ko pa siya. Ang sakit pala kapag nakikita mong mahal mo na kumakapit na sa iba. Parang piniga ang puso ko na makitang pagyakap niya sa batang doktor na si Dr. Arcega. Parang sampal sa mukha, telling me she's definitely moved on with her life. Ang braso ko na sigurong dumudugo pero pakiramdam ko, ang puso ko ang dinudurog. Lumayo ako. Kailangan ko munang lumayo para naman kahit papaano mahilom ko ang sugat. Pero siguro nga, sadyang marupok lang talaga ako pagdating kay Loretta. I wanted us to start again. When I found out that she had a kid, it did not bother me even a bit. Nung una nagduda ako na baka ito ang anak namin na tinutukoy niya noon. She told me he wasn't. I could not do anything else but to believe her. Naisip ko na hindi man ako ama ng anak niya, handa naman akong maging ama nito. Tinuring ko siya bilang sarili ko at nagpa siya ang tadhana na mawalan muli ako ng balanse. Nasa kwarto ko ni mama habang hinihintay sa kanya na pumasok ang isang batang lalaki. Na makita ang mukha ng bata, wala nang pagdududa pa sa sarili ko. He looks like me when I was a boy. Unti-unti akong napaluhod sa harapan niya na para bang nanalamin. Napaigting lang ang paniniwala ko na makitang hawak-hawak niyang origami. It only reminded me of Loretta. What's this? A swan? Mulong ko. May nakapa na ring mga salita sa wakas. Apato, my nanay taught me how to do this. Sagot niya sa maliit na boses. Parang ako lang noon. Mabigat akong napanunok. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. What's your name? I could definitely hear my voice shaking. My son finally looked at me in the eyes. Pakiramdam ko may sumundot sa puso ko. My name is Colton King Gutierrez. Colton means hope and King means gift. I am Nanay's gift of hope. He articulately replied. Mas namanghalang ako. Napapikit ako na marienda sa naunwa ang ibig sabihin ng pangalan niya. It pained me thinking how hard it must have been for Loretta. I finally let my tears pour out. Of course you are a gift of hope. Can I please hug you? Pagmamakaawa ko. Pumayag ang anak ko. Niyakap ko siya na mahigpit. Hugging him was like holding for my own dear life. I confronted Loretta. Hindi ako nagalit sa kanya. Hugging him was like holding for my own dear life. Wala rin naman akong karapatan pa para magalit.
I felt like I deserved what she did. Nag-usap kami. The truth finally unfolded. She forgave me. Dapat hindi na ako nagtaka pa dahil noon pa man, gano'n naman na talaga siya kabuti. Gustong gusto ko nang ibigay ang lahat para sa anak ko. Kung kaya ko ibigay sa kanyang mundo'y gagawin ko. Deep inside, alam kong hindi lang anak ang gusto ko. Gusto ko rin si Laureta. Gusto ko ang pamilya ko. Maaari ko bang itanong ko nung nagpabago sa iyong isip? Bigla ka nilang bumibili ng lumang mansyon na yon malapit sa lawa. Blake, my friend and personal accountant, asked during a phone call. Nakita ko na mag-ina ko. Simple kong sagot. Alright, I'll tell the owner. I was willing to fight for Laureta and Colton, kaya hindi ako natinag nang lumabas ang balita tungkol sa nakaraan namin ni Laureta. People judged us. Wala akong pake kung batuhin nila ako ng masasamang salita. Ang hindi ko lang maatemay ang patuloy nilang pangungutya sa pagkatao ni Laureta. Isa lang kinatatakot ko at ito ay ang pagsuko ni Laureta. Hindi ko makakaya kung ako lang ang lalaban para sa aming dalawa. Hindi ko kakayanin kung sa huli iiwan niya. Hayaan mo na ako. Gusto ko nang mamatay para matapos ng lahat. Sigaw niya nang maabutan ko siya sa gitna ng kalsada. I desperately hold on to her, trying to convince her. Natakot akong iwan na naman niya. Come with me. Let's go away. Umalis na tayo ni Colt. I almost beg. Halos matupok ako ng galit na pinapakita ng mga mata niya. Hinampas-sampas niya ako sa dibdib. Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat ng to. Ang sabi mo, poprotektahan mo kami. Nangako ka. Nangako ka, Gavin. Hindi ako nanlaban. Tinanggap ko ang lahat ng galit niya. Niyakap ko siya para kahit konti, maibsan ang bigat na pasan niya. Paulit-ulit akong humingi ng tawad dahil alam kong nabigo ako sa kanya. The moment she admitted that she loves me, it was like a new kind of energy that surged in me again. Ito ang nagpasigla sa akin upang ipaglaban ang aming pagmamahalan. Kinabukasan, nag-request ako ng press conference. Ipinaglaban ko siya sa kabila ng pwedeng mawala sa akin. Wala akong pakialam. I told them the truth. Marami ako nagawang kasalanan kay Laureta. Wala ako sa tabi niya sa panahon na halos mawasak ang buhay niya. Sa panahong isinilang niya si Colton. Bumaba ako nang di makatulog sa kauna-unahang gabi na magkasama kami na mag-ina ko sa iisang kwarto. Sumimsim ako mula sa baso ng tubig at pagkatapos nilagay ang baso sa lababo. Palabas ako ng kusina para umakyat na sa kwarto na makasalubong ko si Ma'am Dory. She said she wanted to drink a glass of milk. Natigilan ako at napagpa siyang hintayin siya. I asked if I could talk to her. When she agreed, we stayed and sat in the kitchen. Nagkausap kami tungkol kay Laureta, tungkol sa nangyari sa nakaraan. Nahihiya ako sa sarili ko, sa sakit na naidulot ko sa kanyang anak, sa gulo na kasalukuyang ginagawa ko rin. Nakaupo siya sa upuan nang dahan-dahan akong tumayo. Malakas siyang napasinghap nang pabagsak akong lumuhod sa harapan niya. It was like I was surrendering my life in front of her. I'm sorry po for not being on your daughter's side in the past when she needed me the most. Sa mga pagkukulang ko po kay Colton. Hindi ko na mapigilan pa ang pagbuhos ng luha habang bigong nakayuko. I am sorry for causing Laureta pain again this past few days. Mahal ko po ang anak ninyo. Mahal na mahal ko po ang mag-ina ko. Nang humupa ng lahat, tinuloy ko ng balak na pakasalan si Laureta. Humingi ako ng paintulot at basbas ng kanyang mga magulang. Nang hilingin niya sa akin na akong magsasabi sa kanyang tunay na ama ng katotohanan tungkol sa kanya, pumayag ako. May sasabihin ako sa iyo, sir. Panimula ako. Nasa sala kami ng bahay ni former Governor Mauricio Aguas. Go ahead. It is about your daughter, with Dory Gutierrez. Kitang-kita kong gurat sa itsura ng dating father-in-law. How? Where? How did you? I know them. Her daughter is the woman I loved in the past. The woman I love even now. Her name is Laureta Maxine. Does she know about me? Mahinang anas niya. Yes, sir, just recently. I want to marry her, sir. We also have a son. He looked at me with gentle eyes and understanding. I hope you can bring Laureta, my daughter, here. I will wait. I made a surprise marriage proposal to her near the lake. Sa magiging tahanan namin. May balak naman talaga ako mag-propose sa kanya. Binitin ko lang talaga dahil naaaliw ako sa halatang mataring na pagtatampo niya. I love Laureta and Colton more than my own life. But I know that I have a responsibility to the country I promised to serve and to my man.
Dahil sa naging krisis sa Mindanao, umalis ako kahit malapit ng kasal namin ni Laureta. I am no hero. Ngayon ko lang nalaman ang lalim ng responsibilidad ko bilang isang public servant. I want my Laureta and Colton to be safe. In order to do it, I have to do my duty to protect the country where my loved ones live. Pinaubaya ko si Laureta kay Max kahit alam kong masasaktan siya. Walang kasiguraduhan ng kaligtasan ko. Sa simula pa lang na nagdesisyon akong magpunta na Maguindanao, alam ko ng peligro ang kakaharapin ko. I left my love to save my soldiers. If they want to fight, then let's give it to them. Asik ng kasama kong si Senator Ramos. Nasa loob kami ng tent. We cannot take the risk, sir. They have 2 of my men. Apila naman ni Colonel. Binalingan ko ng tingin si Captain Tamaro. What's the update? Did they try to make a contact? Yun pa rin po, Mr. Senator. They want to talk with a representative from the government. They have demands. Then, let's talk to them. Ask what their demands are. Tugon ko. Are we going to be a pussy and bow down to whatever they want? Pasigaw na pagkakasabi ni Senator Ramos. Hindi tayo dapat nagpapasindak sa kanila. Senator Del Faro? I sharply turned to look at the old senator, almost losing my patience. Hindi ko sinasabing magpapasindak tayo sa kanila. If the terrorists want to communicate, then let us communicate. Kung madadaan sa mapayapang pakikipag-usap, bakit hindi natin gawin? Communicate, my ass? He muttered. They want blood. They should bleed first. Then go ahead. Get a gun. Shoot them. I retorted. Napigtas ng pasensya para sa kanya. Naitikom niyang bibig. Di na siya nagsalita pat nagtiimbagang na lamang. Walang ni isang naglakas loob na magsalita. I stood up and nodded at Captain Tamaro. Kaagad siyang umalerto. Gather your men. Malamig kong utos. I will be the government representative. I will talk to them. It took an entire 2 days. Isa sa naging demands ng leader ng mga terorista na hindi kami gumamit ng cellular phones or gumamit ng anumang uri ng komunikasyon sa labas. It got me worried about Laureta. Hindi ako makakapagbigay ng update sa kanya. Lahat ng makatwirang demands nila ay tinugunan namin. Sa mga hindi na may nanandigan kaming tumutol, in the end, peace still prevailed. On the 3rd day, my wedding day, the 2 soldiers were freed. Jesus Christ! I can't believe you are late on your own wedding day. Si Amir na siyang nagmamanipula ng speedboat. He was the first one I called when I reached Manila. At dito pa talaga tayo dumaan sa dagat? Dagdag niya. It's quicker here, I said while adjusting the cufflinks of my white suit. Walang traffic. Baka mas mahuli pa ako kung kotse pang sinakyan natin. He adjusted the black sunshades he is wearing. Well, good thing the lake is connected to White Island. Pilyo siyang umisi habang nakatingin sa akin. Hindi ba magagalit ang magiging asawa mo? Imbes sa dulo ng boardwalk, nasa speedboat ka? I boyishly rolled my eyes at him. Tinanaw ko ang lawak ng dagat. Alam kong sa dulo nito ay daanan na papuntang lawa. I'm on my way, Laureta. Paulit-ulit na mantra sa isipan ko. Ilang minuto pa'y nasa pagitan na kami kung sa nagtatagpo ang tubig alat at tubig bagang. I can also see the roof of the mansion. Nabunutan ako ng tinik. Walang nagsalita sa amin ni Amir nang natatanaw na namin ang boardwalk. I know he felt it too. The solemnity of this moment. Unti-unti, sumilay ang ngiti sa mga labi ko na makitang mahal kong nakasuot na ng wedding gown niya. She was standing right there, right where I want her to be. Kaya lang parang may mali. Parang hindi na siya humahakbang at nag-ugat na lang ang mga paa sa lupa. It was then I realized that of course, she is waiting for me. I am coming, baby. I whispered through the wind. Mamayang gabi pa, ito naman, masyado excited sa honeymoon? Amir chuckled. Dahil sa naririnig na ingay ng makina ng speedboat, napabaling ang mga tao sa amin. Kaya't napatingin na rin si Laureta sa lokasyon ko. What the F? Dinig kong pagmura ni Amir na makita niya akong tumalon na mula sa sinasakyang speedboat. Hindi ko na inilintana pa ang tubig sa lawa na hanggang binti ko pa at tinakbo ng distansyang nakapagitan sa amin ni Laureta. My black shoes and slacks got wet when I finally stepped in the middle of the red carpet, which serves as an aisle. I nodded in Teo's direction. He nodded in return and gave a small smile. Nakita ko kung gaano kagulat ang lahat sa nangyayari, pero ang pinaka nagulat sa lahat ay ang babaeng pakakasalan ko. Her mouth was hanging open, and the look of surprise on her face was priceless.
Sa isang iglap, kumalas siya mula sa pagkakakapit sa braso ng mga magulang. Pahirap ang tinakbo ang distansya na nakapagitan sa aming dalawa dahil sa mahabang trail ng kanyang gown. Bigla naman sumulpot si Colton na siyang may bitbit ng singsing at tumakbo na rin palapit sa kinitatayuan ko. I deliciously chuckled. Sinalubong ko sila ng mainit na yakap. Tatay! Hiyaw ng anak ko. Pinakaba mo ko. Hikbi na naman ni Laureta. I am sorry for being late. I am sorry for making you worry. I murmured while kissing the side of her face despite the veil she's wearing. Don't cry. It's your birthday too. Magpapakasal pa tayo. Finally, she calmed down and straightened up. I glanced at her parents. Hindi ka ba magpapahatid ulit sa mga magulang mo? We can start from your entrance. Hindi na. Para naman akong tanga nun. I smirked. Are you ready then? She nodded. Inawakan ko ang kamay niya at ang isa ko namang kamay nakahawak kay Colt. Inangat ni Laureta ang kamay ko. Marahang dinampito sa bandang tiyan niya. Natigilan ako at awang ang labi, pinagmasdan siya. You're... She smiled. Yes, I am pregnant. Yes! Sa saya, literal akong napasuntok si Ere. Humagikik si Laureta. Hinalikan ko ang kamay niya, tinawakan to na mahigpit. Walang paglagyan ng saya ko. Sabay naming hinarap ang boardwalk kung saan nakatayo na ang pari sa dulo nito. Let's do this. Lagi kong iniisip na ibigay sa kanilang mundo. At ngayon napagtanto ko na sila ang aking mundo. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Si Colton maging ang parating pa naming mga anak. Yes, mga anak. Dahil nalaman namin ni Laureta na triplets ang pinagbubuntis niya. Nang bumalik ako at pagkatapos ng aming kasal, hindi na ako muling nawala sa tabi ng asawa ko, lalo pa 3 batang dinadala niya. Hindi ko alam ang pakiramdam ng may 3 anak na dinadala sa tiyan, pero alam ko at ramdam ko ang paghihirap ni Laureta. Pero ang lahat ng hirap at pagtitiis naging worth it sa huli nang isilang ni Laureta ang triplets. Walang paglagyan ang sayang nararamdaman ko, namin ang asawa ko. Isang malaki at masayang pamilya ang bubuuin ko kasama ni Laureta. Wala na nga akong mahihiling pa, kundi ang lumaking mabubuti ang mga anak ko at siguraduhin hanggang pagtanda kasama kong asawa ko na hanggang sa huling hininga, si Laureta at si Laureta pa rin ang aking mamahalin. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Laureta at Gavin. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.